is goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Sa mga pumili ng stars card, ito niyo reading. I feel nababangon kang muli. I feel na yung hater mo to, okay? At pinamala siya sa ngayon, so it just mean na yung karma niya is actually happening as of this time. At hindi siya makatulog na mahimbing dahil doon. At puno siya ng kamalasan at yung kanyang mga lihim ay nabubunyag sa social media. Okay, so ayusin ko lang guys. Anyway, clarify natin yung cards. Kung sino man siya, nagtatago siya. Baka dahil may kasalanan siya or may krimen siya nagawa. Anyway, I'm sensing heavy karmic vibes sa energy. Okay, nagtatago siya sa batas. Yun nabanggit ng mga anghel. At saka kung sino man siya, mahilig siya mag-trash talk. Or magmura. I feel nalalabas yung baho niya. Dahil kasalanan din niya, tsaka may money issues siya o kaya problem. Ngayon, marami din siyang binabayaran na bills at hindi niya alam kung paano niya i-keep up kasi siguro yun nga nakaka-overwhelm yung dami niyang binabayaran. Ngayon, ito yung kanyang karma. So, as I told you, mapagbalat kayo siya. Okay? I feel na maraming galit sa kanya kasi na-sense ko yung galit na energy. So, I'm sensing with this one, so gumugot siya ng confidence sa mascara na suot niya. So, by that mask, this person is actually trying to persuade others to believe him or her. As you can see here, I feel na matagal na niya tong ginagawa kahit noong past pa. Ganyan siya. Nanggugoyo, nanggagayumat kung ano man. Okay, I feel here kung sakali man nga ginawa nga niya manggayuma or something like that to trap someone with a baby, ngayon nag-aaway na sila mag-asawa or mag-jowa. As you can see here, kasi na-realize ang kanyang biniktima na this person is just after the money. Okay, so I feel with this one as well na yun nga nag-trap nga sila ng tao, nagkaroon sila ng baby as you can see here kasi pangarap niya na magpakasal sa tao na may pera at saka go-getter as you can see here. So, ngayon, yung kanyang karma magkakaroon ng third-party situation kasi pangarap ng kanyang asawa or ng jowa na magkaroon ng partner na hindi after sa kanyang money. Okay, nauuhaw yung partner niya sa true love na hinahanap. So, anyway, this person definitely is losing grip over his or her lover kahit na may asawa sila at anak. Okay? Kasi may idea na siya kung anong gusto niya gusto niyang partner, okay? So, dahil sa idea niya na yon, iiwan niya, ibebetray niya yung kanilang relasyon kahit sabihin natin na may pamilya tong taong to. At saka, yung karma rin niya, dahil nga ahas siya nang gagamit sa pera, mabilis madrain yung pera. Ito rin yung dahilan kung ba't ayaw siya ng kanyang partner, kasi yun nga, ginagamit niya yung pera, kaya sa mga luho niya, at saka marami silang bills sa mabayaran, hindi umaasenso, dahil sa taong ito na nanggayuma. So, anyway, ito yung card, stars. So, I feel na itong tao na to, hindi niya siguro namamalaya na yung mga pera paalis, okay? At puno na siya ng kamalasan. I feel na yung mga kamalasan na yan, yun din yung dahilan kung ba't siya nawalan ng pera. Like, example, accidents, okay? O kaya, bigla ang gastusin, mga ganun bang bagay at naiiyak siya dahil doon.
So, if this person does have evil entity within, so ingat lang guys. So, na kayong sama sa taong ito kasi syempre kung may evil entity yan, baka kung anong gawin, kundi niya makontrol yung kanyang sarili. So, may brainwashing na nangyari dito. Kaya niya siguro nahikayat yung partner niya na maging sila. So, we have the chase in easier way. We also have this one. So, a lot of brainwashing, guys. Okay, this person is a chaser. Kung sinintendo mo sa akin, chaser with regards sa love life. Okay, go-getter with regards sa love life din. Kasi nga, pangarap nga niya magkaroon ng jowa na mayaman. Okay, sugar daddy is what I sense. So, yung kanyang karma is that maging cold-hearted sa kanya, yung tao na kanyang ginamit at hindi niya makokontrol yung fate. As you can see here. Whether they like it or not, mawawala yung relationship. Puno ng kamalasan yung kanyang buhay. Tsaka, I feel naiwasan na rin siya ng kanyang partner kasi nawala na ng gana sa kanya. Next thing that we have is this one. So, yun nga, yung partnership ay alanganin. As you can see here, and just you and me is in easier way din. Ibig sabihin lang nun na magkakaroon ng third party situation sa kanilang relasyon. So, tingnan natin kung ano pa. So, anyway, let's see kung ano pa yung kanilang karma. I feel like their mask will fall off one day. At mapapansin ng mga tao na marami silang haters dahil nanggamit sila ng kapwa. At saka kung naman ang gawin nilang spell work, it will not work anymore. It will backfire on them. So, instead na yung tao nila or yung biktima ay may love sa kanila, sila yung mismong parang obsessive sa kanilang binibiktima. So, yung kanilang karma, maguguluhan sila with regards sa kanilang buhay, hirap sila mag-isip, at saka, minamalas sila with regards sa love life, lagi may third party situation, lagi silang di pinapansin ng kanilang tao, at kasi marami din options. So, anyway, making illusion din yung kanilang buhay. Kasi they put somebody in a trap na I feel na talagang kinayuman niya, diba? So, yung kanyang karma, ang ganun din, this person will not be aware na maaalis yung kanyang relationship. Biglaan na magkakaroon ng divorce or annulment, as we can see here, kasi lalaban na yung kanyang partner para makaalis sa relasyon. So, dahil wala na siyang sugar daddy or sugar mama, kung naman ang tawag dyan, magkakaroon siya ng issue with regards sa pera at pipilitin na lang niya mag-work to earn money. As you can see here, at saka malulungkot siya kasi kung may kaso man, I feel na hindi para sa kanya yun sa kaso. Hindi siya mananalo about it, kaya siya may malungkot dito. At saka yun nga, mauguluhan siya sa kanyang mind at hirap siya magdesisyon. And I feel like with regards sa money, dahil nga manggagamit siya ng pera, madalas siya minamalas sa pera. Madalas siyang imbalance sa pera. As you can see here, at hindi balanse yung kanyang buhay. And I feel na maraming galit sa kanya. At marami rin nagsiselos kasi baka kung sino man to guys, nagpa-brag post siya ng mga bagay na meron siya. So dahil nga maluho siya, kaya iniwan din siya ng kanyang tao kasi mapapansin niya na ginagamit lang siya dahil sa pera. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili na mindfulness card dito niya reading, so tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel na sa pagmamanipula. May mga susensi na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. I feel na pagsisisihan niya sa huli lahat ng mga ginawa niyang kalokohan. Kasi I feel na yung vibe nila ay deceitful friend. Kasi I feel na talagang siniraan kanya sa social media,
At magkaibigan kayo before, pero ngayon kasi hindi na. Maybe because of the reason na ginawa nila yan sa'yo at ahas sila. And I feel like you're destined to be rich one day. At siguro kaya kanila siniraan or kung naman ang ginawa nila because they see a potential in that on whatever you're doing. At saka siguro sinira nila yung reputasyon mo para walang tumangkilik na yung produkto or pwede ng inyong channel or following, okay? At saka para din wala kayo matangkap na promotion. So, i-clarify natin yung cards. I feel na lagi silang minamalas. At saka, I'm sensing sad energy here. Pasensya na po sa biglang ingay. Baka din kasi sign yan na may away sa kanyang buhay kasi yan din yung symbolism nun. Anyway, so I feel that this person really regrets whatever they've done to you because I think it could have backfired on them. Baka kina-question sila ng mga tao, ba't ganito ka sa ganyan? Kaibigan mo siya, ba't mo siya sinisiraan? Kina-question siya ng ganyan, okay? May mga tao na actually really your friend na dinefend ka against this person. At saka, I'm really sensing here na mahilig siya manira ng tao, kaya talagang sira yung kanyang reputasyon. Ngayon, yung kanyang karma, kaya niya kasi nagawa yung mga bagay na yan kasi nakita nga niya na may tendency ka na umangat. Isa sa kinakatakot niya ay magkaroon ka ng ganitong kayamanan, but whether this person like it or not, aangat ka sa huli. Okay? At saka pagsisihan niya yung kanyang ginawa kasi siguro ito yung tao na marami siya sinabi against you at kaya nagtaka na yung mga tao sa kanya. And I feel that people will see your worth, to be honest with you. Kaya hindi na maniniwala sa kanya yung mga tao sa paninira niya. Next thing that we have is this one. So, I'm sensing na may mga tao talaga na magmamahal sa'yo at saka I'm feeling that they will protect you from this person. So, kung sakali man talaga na nagkalat siya ng chismis, may mga tao na nakikita na mabuti ka and they will totally defend you from this hater of yours. Kaya yun na magpupush sa'yo na umangat kasi maganda naman yung reputasyon mo sa mata ng iba. Okay? So, pagpatuloy mo lang kung yung ginagawa mo, yung kanyang karma basically minamalas siya sa kanyang buhay at saka madalas siya mawalan ng pera, mawalan ng trabaho. Yan na nasa sense ko. And God is wanting you to be introvert kapag nakamtan nyo na yung tagumpay sa inyong buhay. Okay? And I'm sensing with your money here, so whatever that you have as of now, it will bear fruits. So, wag kayong mag-give up dun. And as I told you, this is somebody na tinatry niya talaga na, what they call this, sisirain ka para mawalan ka ng mga tao na may tiwala sa inyo. But yet, there's still people that believes in you because of the reason that you're really meant to be out there, to be a teacher or somebody who guides others. Siguro mataas yung iyong what they call this. So, yung ginagawa, baka professor kayo or something. Hindi yan kasi ito maaalis kasi yun yung bagay na talagang kaya nyong gawin. Okay? At saka on alignment sa talent mo yung ginagawa mo. So, anyway, you will be desired by people. Kaya itong taon na to, desperado na pabagsakin ka kasi nakita ka niya na until now umaangat ka, okay? So, mananatili siyang naiinis kasi patuloy ka sa ganitong gawain na hindi ka niya maalis. Kahit na magdala pa siya ng mga tao na against sa'yo, you still continue doing your work. Okay? So, yun sa kanyang karma. Okay, so as I told you, you will be loved by others, as you can see here. At saka marami talagang tao na they will feel drawn to you because of the reason that you are directing others towards the right direction, which is actually nice. Yun talaga yung calling mo, kaya hindi ka nila maalis. Kaya dumadami yung subscribers mo, yung mga taong nanonood. Dahil sa, yun yung talagang destined mo or mission mo sa mundong ito.
So, next that we have is open. So, yung kanyang karma rin, iiwasan siya ng mga tao. Kasi magkakaroon na idea yung mga tao na itong person mo is somebody na nagpapabagsak ng mga tao na may potential. Okay? At saka, I really feel na may inis siya kasi sira yung kanyang reputasyon. I feel ito yung tao na wala nang ginawa kundi tumingin sa social media ng iba, tapos maninira and so on. Dahil sa ganyan yung kanyang ugali, iiwan siya ng mga tao. Magkakaroon siya ng mga haters. Anyway, this is your card, mindfulness. Okay, so, hindi niya agad mauuto yung mga tao. Kasi first of all, may mga tao na let's say nainiwala nga sa agad na chismis, diba? Pero may mga tao din naman na ginagamit nila syempre yung kanilang wisdom. Na instead na manghusga dahil sa mga gossips, they're actually somebody who will see the other side before they will judge others. Okay? So, ito yung hindi niya maaalis sa ibang mga tao na, hindi niya agad mauuto yung lahat. Kung mauto man yan, darating din ang panahon na marirealize sila na itong tao na to na pina-question ninyo is someone na masama or deceitful, okay? So, anyway, you have the care here. So, kaya yung mga tao believe sa'yo because of the reason that you care for others. And we see that nurture card here. Okay, so dahil nga may pakialam ka sa iba, mapagmahal ka, so yun kasi nag-build up na maganda mong reputasyon. Next that we have is this one. So, hindi ka may malungkot kasi marami mga tao na talagang believe sa'yo compared dun sa mga haters mo. So, we have this one, rest. So, kaya niya ginawa to kasi gusto niyang alisin mo yung trabaho mo. Or ayaw niya kasi na mag-push yung negosyo or yung iyong following. Next that we have is this one. So, gusto niya maging stagnant yung iyong buhay. I'm sensing prophecy, okay? So, we got the my angel here. We also got the far. So, yung isa rin sa kanyang karma, guys, ilalayo ka ng tao sa taong ganito. Okay? Kasi as I told you, may mga tao ka na nagde-defense sa'yo. Okay? At saka, gagawin ng lahat para malayo tong taong tanto sa'yo. So, next thing that we have is broke. So, broke lagi siya. So, lagi may problema or issue sa pera. Kasi, first of all, ina-atake niya lagi yung inyong career, diba? So, sa career siya naapektuhan or sa pera. For you with love in either way. We also have this one, cold in reverse. So, ibig sabihin lang nun, guys, hindi maging cold-hearted sa'yo yung mga tao. So, you have the yes in either way. May mga mauturi naman siya, pero hindi ko kasi na-feel dito na madami. Okay, ang konti ng kanyang nauto. So, we have the save in either way, and we also got our gateway in either way. So, I feel na yung kanyang karma rin, you will be blessed with money, abundance, and God is asking you to save those for the future use. Okay? And anyway, let's see what else we have here. I feel na magkukuluhan siya sa pag-ibig. At konti na lang magtitiwala sa kanya kasi yun nga, naninira siya ng tao. At I feel na walang katapusan yung ginagawa niyang kalokohan. At mawawalan din siya ng influence. Okay? So, yun nga. Mawawalan nga siya ng influence kasi kung sino'y siniraan niya, mabuti yung tao. Tsaka, gusto lang ng tao na yun na maging masaya. As you can see here. Darating din ang time yung kanyang biniktima ay mamahalin at magkakaroon pa ng jowa na mapagmahal at mapag-aruga. So, yung karma niya, hindi siya magkakaroon ng emotional fulfillment. As you can see here, magkakaroon siya ng haters. So, malasin siya with regards sa friendship. Kasi yung mga friendship niya ay kagaya din niya na naninira at kung ano. At tulad ng nasa background natin, pulos mga tahol ng aso. So, mapapaaway siya kasi syempre, yung mga na-attract niyang tao ay kagaya niya na mahilig makipag-away. Nakita mo naman dito. So, ganun din yung mangyayari sa kanyang buhay. At saka may iyak siya dahil doon kasi pulos ahas ang kanyang mga kaibigan.
So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili ng Gross card ito yung reading, tingnan natin kung na yung karma ng inyong tao. So, na-sense ko, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Kung sino man tutinang mo sa akin, meron kasi silang negativity. Deceitful talaga sila guys, okay? At may ginagawa rin silang kalokohan behind the scenes. I'm not sure if you're aware about it, but I think na pinapakita naman sa iyo ng God yung mga signs na this person is deceitful. Okay? Isa rin yun sa kanyang karma na magkakaroon talaga ng mga signs na i-scatter ang Panginoon sa mga tao na nagde-deal sa taong ito. Kasi whoever this is, may ginagawa siya behind the scenes. I feel na kahit sarili niyang kaibigan ay pinatrabaho niya. So meaning, kinukulam niya lahat na makakilala niya. Kahit close ka sa kanya, kukulamin ka niya. I feel na maraming ahas sa paligid. I feel na kung sino man siya, feeling niya maganda siya or gwapo. Pero yun ay isang ilusyon lang. So, baka siya yung tipong tao na naglalagay ng kung anong spell sa kanyang sarili para magmukha siyang attractive. Masyado siyang codependent sa spell work. But I feel like it will all backfire on this person someday. Okay? So, anyway, yung kanyang karma, magkakaroon siya ng issue with regards sa kanyang health at maapektuhan yung kanyang kagandahan or kagwapuhan kasi baka ito yung madalas siyang binabrag. Okay, kaya yun din yung maglalaho sa kanya. Isa rin sa kanyang karma kung sakali man may nagawa siya something deceitful, there could be a court case against this person. At saka mainis siya dahil doon kasi natalo siya sa kaso. I feel isa sa dahilan ba't siya natalo kasi siguro meron din taong deceitful sa kanyang buhay na baka sinabi yung mga ginagawa niyang kalokohan. Benetray siya, in short. So next that we have is this one. So, yung karma rin niya, yung lesson learned kasi niya, hindi dapat siya nag-curse, okay? So, it will all backfire on him or her. Siya yung magkakaroon ng stagnancy with regards sa kanyang buhay. At saka, I really sense here na ito yung tao na sumali sa grupo ng mga ganito rin. So, kaya pala na-sense ko kanina, puno ng ahas sa paligid. Isa yun sa kanyang karma. Okay? At saka, isa rin mangyayari dito, guys, dahil nga, may grupo siya ng mga mangkukulam din kagaya niya. This person is kind of like aware that his or her life is in danger. Kasi so far, kung mga kaibigan may mga ahas, baka ahasin ka, diba? So, yun yung kinakatakot niya mangyari, yung influence niya sa mga ahas. Okay? So anyway, yung karma din niya, kung may lover man siya, hindi magpo-focus sa kanya yung lover. Magpo-focus siya masyado sa work, as we can see here, at magkakaroon ng changes sa kanyang buhay. Let's see what else. So, yun nga, may court case sa mangyayari. So, yung sa kanila na may court case, may tendency na makulong sila. As you can see here, I feel na it's for the best sa mangyari to sa taon to. Kasi nakita niyo naman natin yung sealed card dito. So, may nagawa nga silang kalokohan. And yung lesson learned nila, hindi naman dapat nila gawin yun. Pero ginawa nila. Okay? So, I feel here na ito yung mangyayari kasi kailangan, i-protect ni God yung mga tao na talagang mabubuti sa kanyang buhay away from this person. Kasi I really feel na patuloy siya sa pangulam. Siguro mahilig siya magbigay ng mga bagay-bagay na may mga kulang pala. Okay? So, kaya ginawa ng Panginoon, pinipin down siya. Kaya puno ng kamalasan yung kanyang buhay. At dahil sa mga kamalasan na yan, nagkakaroon na siya ng issue with regards sa kanyang pera.
Ngayon, isa rin sa kanyang karma, to be honest with you, tatama rin na sa kanya yung mga tao. Okay, tsaka pinawala ng papansin, may inis sa kanya kasi baka yung mga tao na biniktima niya magkakaroon ng mga panaginip about him or her at that will be the cause of these changes sa kanyang buhay. Kasi mawawalan na siya ng influence, okay? So, yung mga tao na kanyang biniktima, magkakaroon niya ng trabaho at saka mababalik yung kanilang confidence, okay? So, anyway, I feel na lagi siyang mamalasin. So, we have the growth here. So, ito yung tao na mahilig mangulam. At siguro, pinipilit niya na magiging stagnant yung mga tao. So, yung karma niya, ganito rin yung mangyayari, na magiging stuck din siya. Tsaka hindi lang yun, may mga tao sa paligid na kagaya niya, na itatry na ganituhin din yung kanyang buhay. So, may balik yung mga ginagawa niyang kalokohan. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have this one pass in either way. We also have this one. So, darating yung time na wala na siyang mauutong mga tao. And this person will receive the consequences of their actions for cursing people. He also got beautiful but it's in either way. So, ibig sabihin nun guys, mag-fade away yung kanyang ganda. Dahil sa kanyang pagkakasakit. As you can see. Next that we got is karma in reverse. We also have the doom in reverse. So, siguro pinipilit niya na hindi siya karmahin. Okay, but yet, I'm sensing na na-addict na siya sa pag-curse, pangungulam, and so on. So, isa rin sa kanyang karma, guys, magkakaroon siya ng addiction na dahil doon, kaya siya mamalasin sa pera, o kaya magkakaroon siya ng health issue or problem dahil doon sa kanyang addiction. So, we got the make in reverse. We also have this one here in reverse. So, we also got the boss in either way. So, maybe this person thought na makakontrol niya yung lahat by spell work. Pero, it will all backfire on this person. May mga tao din na magkocontrol or magpamanipulate sa kanya. As you can see here. Isa rin sa kanyang karma, guys, hindi siya magiging boss. Okay, so kung boss man siya, mawawala yung pagka-boss niya. So, you also have the close. So, I would say na marami mga tao na magbablock sa kanya at saka magiging cold-hearted kasi may makikita mga signs na itong tao na to ay mangkukulam. So, anyway, the illusions will fade off is also what I sense. Ngayon, tingnan natin kung ano pang meron. Another dimension to me. So, there will be third-party situation is what I sense kung sakali man magkaroon siya ng jowa. So, as I told you, kukulamin din siya ng mga tao sa paligid, okay? Kasi itong tao na to, I feel na yung mga barkada rin niya ganun din, okay? So, anyway, yung karma niya, siya rin niya magiging stagnant energy kung sino man ang kanyang kinulam, someday magpa-fade away yung mga kulam na nilagay niya sa iba. Siya yung magkakaroon ng stagnancy at magkakaroon din siya ng heartbreak with regards sa relationship. Asa rin sa kanyang karma, iiwan siya ng mga tao. As you can see here, kaya hindi tumatalab yung kanyang spell work. Kasi, baka yung mga tao na yan nagkaroon ng realization na itong tao pala ay nangungulam. Okay, so mangyari is, haalisin nila lahat ng bigay ng taong ito at iiwan siya, ibablock siya ng mga tao. Okay, so isa rin sa kanyang karma, magkakaroon siya ng mga tao na kagaya din niya na masama at yung masaklap dito, hindi niya alam or akalain na masasama yung mga taong ito. This person can see things clearly. Okay? Kasi may illusion.
Kasi ito siguro na tao na to, naglagay din ng ilusyon para mauto niya yung mga tao, at ganun din ang gagawin sa kanya ng mga kasama niyang deceitful. Kaya akala niya hindi siya kinukulam, or akala niya lahat ng tao sa kanyang paligid ay mabait. Okay, so that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili ng patterns card ito niya reading, tingnan natin kung ano yung karma ng inyong tao. I feel na sa pagmaltrato sa inyo or pang-aahas is also what I sense. I feel na kung sino man to guys, manggagamit siya. O kaya baka pinaasa niya kayo sa wala. At natauhan ka. Pero I feel na kung sino man to gaya mo sa akin, puno sila ng kamalasan, lalo-lalo na sa pag-ibig. At saka dahil doon naiinis siya, at saka nai-insecure. So, let's see what we have here, okay? I-clarify natin yung cards. And something less fortune. I feel that whatever this person did to you, it will backfire on them. And they can't brainwash people forever is what I sense as well. Anyway, I'm sensing na bigo siya sa pag-ibig. I feel na kung may relasyon siya, hindi magtatagal yung relasyon. Another. At saka lagi rin malas sa pera. Ba't kaya malala yung kanyang karma? Pero tinan natin, okay? So, yung karma niya, nagkakaroon ng mga away sa paligid at saka lapitin siya ng aksidente. Yun yung kanyang karma. Siguro dahil siya ay nangaahas sa mga relasyon. Baka ito yung tao na laging, ang pinapaasa yung mga tao nagmamahal sa kanya. Next that we have is this one. So, masakla, pride pa siya. Or proud, na dahil sa kanyang ganda or kagapuhan, kaya mabilis siya nakakuha ng mga jowa. So, ito yung tao na mahilig mag-third party. Okay? So, anyway, yung kanyang karma, mararanasan niya rin na i-betray siya. At hindi niya akalain na yung tao na yun ay magbe-betray kasi kung sino man tong deceitful na tao, nakasuot yan ng maskara. Okay? So, may tao na dating sa kanyang buhay, nagagamitin siya sa pera. And it's fated to happen kasi itong tao na to, wala siyang pakialam sa mga tao na caring sa kanya. Kaya nangyari, isagkaroon siya ng partner na hindi rin caring sa kanya at saka sa kanyang pera. Anyway, ito yung masaklap din na hindi siya basta-basta makaalis sa ganitong relasyon. Next thing that we have is this one. So, kaya, yung meron na siya is work. Okay? So, sobrang prideful pa rin ang dating ng kanyang energy. Okay? So, pero mamalasin siya. Okay? Kala niya kasi forever na yung kanyang relasyon. Siguro kinasal siya or whatever. But whether this person like it or not, remember na marami na siyang binigay sa kanyang tao. Kaya ginamit lang kasi siya sa pera. Pero after all these years, mag-e-end lang pala yung kanilang relasyon. Next that we have is this one. So anyway, yung kanyang karma talaga, na-fall siya sa maling tao. As you can see here, at yun nga yung lesson learned niya na dapat hindi niya nilaloko yung mga tao with regards sa kanilang emotion. Okay, kasi I really feel here na minahal din siya ng kanyang tao dahil sa pera. Okay? At yun nga, patterns is what we have here.
I feel na kung sino man siya, marami na siya napaiyak na babae lalaki with regards sa relasyon at wala lang siyang pakialam. Okay, kaya antindi rin ng kanyang karma, nakita niyo naman dyan. Okay, tsaka puno ng away, siguro dahil awayin siya ng mga tao na niloko niya. Kasi pinaasa-asa niya, diba? So anyway, tinan natin kung ano pa. So we have this one, my angel. We also have this one. So this person will miss out opportunities sa mga taong mabubuti sa kanilang buhay. So bless is in reverse. So yung pera lagi ay nawawala dahil they have to please their partner. So yeah, magkakaroon siya ng downfall. As you can see here. At yun nga, hindi siya fated with regards sa partner na pili niya. Okay? Height is in either way. We also have this one. So, magkakaroon ng pagkakataon na makita siya ng mga taong iniwan niya. Akala niya makakatago siya sa mga taong ganyan. So, baka makatsyempo pa siya ng taong sobrang galit sa kanya ba kung anong gawin, diba? So, we got, every day is Valentine's Day, but it's in either way. So, yung kanilang relasyon, baka puno ng away yan. Again, hindi talaga maganda emotionally yung kanilang relasyon. So, we also have the say. In either way, so hindi nila siguro sinasabi sa social media na mga away yung nangyayari sa relasyon. Nilihim nila yun. So, you have the rest in reverse. So, this person have to work many times at, wala na siyang pahinga dahil sa kanyang trabaho. Dahil kailangan niyang i-please yung kanyang partner. But in the end of the day, mag-e-ending yung kanilang relasyon. Okay? So, anyway, medyo tumidilim na. Saan ko na lang yung ilaw natin. So anyway, let's see what else do we have here. Okay na maging stuck siya sa maling relasyon na mawawala rin someday. At pagsisisihan niya yung mga ginawa niyang kalokohan because definitely this person will feel the pain of what others has gone through. Dahil sa kanyang panloloko at saka panlilin lang sa mga tao. Kasi nga heartless siya, wala siyang pakialam sa naramdaman ng kanyang biktima. Okay, so siya mismo makakaramdam ng sakit. Okay, so anyway, yung kanyang karma, mamalasin siya with regards sa pera. Hindi balanse yung kanyang buhay, ganun din yung pera. Okay, so may mga taong magagalit sa kanya. As I told you, this person cannot hide sa mga taong galit sa kanya. So baka may matagpuan siya sa daan, aawayin siya. Okay, at baka may magpalat pa sa kanya, kaya ma-aksidente siya. Mga ganun bang bagay yung mangyayari kasi nagtanim siya ng galit sa tao. So, yun yung isa sa kanyang karma. Ngayon, yung mga biniktima niya, makahanap sila ng true love as you can see here. Siya naman, nakala niya true love yung kanya natagpuan, pero yung kanyang tao, ginagamit lang siya sa pera. Madalas siyang mawala ng money, as you can see here, dahil, yung napiling niyang girlfriend or boyfriend, gahaman sa pera. And I feel hindi man lang niya pinag-isipan yung relasyon. As you can see here, bigla na lang siguro silang kinasal, and that's it. And yeah, this connection will end, as you can see here. Dahil din siguro sa third party situation. So, yung kanyang karma din, may mga tao din na sinungaling sa kanyang buhay. At saka, pwede rin mangyari na baka kulamin siya kasi syempre, may mga taong nagagalit sa kanya. Dahil first of all, parang kinontrol niya, nagkaroon ng third party situation. Siguro siya yung tao na mapilit na karelasyon mo na siya agad, okay? At, dahil doon, mamalasin din siya, magkakaroon din siya ng jowa na ganun din ang gagawin, controlling sa kanya, at hindi mapagmahal na tao yung kanyang karelasyon. Dahil doon malulungkot siya, pero I really see here,
Ang darating ang panahon na iiwan din siya ng taong yun kapag ubos na yung kanyang pera. So, lagi may third party situation yung relasyon. Okay, kasi hindi man lang niya pinag-isipan, bila na lang siya ng go-getter sa relasyon na yun. Okay, so mamalasin siya sa love life, sa pera, kasi ginamit siya ng kanyang tao sa pera. So, yun nga, mag-e-ending yung kanyang relasyon. Okay, so yung kanyang karma, guys, basically, hindi aangat yung kanyang relasyon. At saka yung mga biniktima niya, magkakaroon na ng cold heart towards sa kanya. Ipablock siya ng mga tao, at saka yung karma din niya, may kita niya yung mga biniktima niya na aangat with regards sa career at magkakaroon ng partner. Okay, and I feel that this will happen sooner or later with regards to this person's love life, na yung kanyang tao, gagamitin lang siya sa pera at maghihiwalay sila. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person, and God bless all of you.